Alam nyo ba na hindi lahat ng chismis ay kailangan yung sagutin or kailangan yung patulan? Kadalasan kasi mas nakakapagod pa ang chismis kesa dun sa mismong problema mo. At ang masakit pa dyan minsan kapag pumatol ka, bandang huli ikaw pa ang lalabas na masama. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, paano mo ba haharapin yung mga chismoso at mga chismosa na yan na hindi ka bumababa sa level nila, walang away, walang drama, at walang sigawan. Okay, mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa self-awareness, emotional intelligence, at healthy boundaries lamang. Hindi ito para mang-insulto o manira o makipag-argue sa kahit na sino. Ang layunin lang po ng ating video na ito ay matulungan kayo na protektahan ang sarili nyo ng mahinahon at may respeto. Ayan, welcome back po muli sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Medyo yung topic po natin ngayon ay karuktong po nung ating part 1, yung paano mo malalaman yung mga chismoso at mga chismosa. So kung napanood nyo po yung part 1, then for sure alam nyo na kung sino or alam nyo na, na-identify nyo na meron nakapaligid sa inyo ng mga chismoso or chismosa. Ngayon, paano nyo ngayon i-handle o haharapin yung mga chismosa na yan nang hindi kayo nakikipag-away? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Gamitan natin yan ng psychology at ng emotional intelligence, pati na rin ng pagiging matured natin, and especially yung control. Syempre, kung meron kang control, mapapakita natin kung paano mo masaset yung boundaries mo, healthy boundaries mo sa pagitan nitong mga chismosa at chismoso na to. Yung paano mo iwasan ng chismis at paano mo protektahan ang iyong sarili ng may dignidad at may respeto. Perfect itong discussion natin nito kung yung chismosa or yung chismoso sa buhay mo talagang malapit sa'yo, like kapamilya mo or kaibigan mo or barkada mo or katrabaho mo. Bakit mahalagang hindi ka pumatol? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga chismosa na yan at mga chismoso na yan, nabubuhay yan sa reaksyon, sa emosyon, sa gulo at sa atensyon. So kapag pumatol ka, di binigay mo lahat yan, yung emosyon, yung attention, di ba, yung gulo na hinihintay nila. Binibigyan mo sila ng power, parang ini-energize mo pa sila, parang ginasolinahan mo pa sila para lalo silang lumakas. Di ba? Nagiging parte ka nung kanilang chismis, nadadagdagan yung kanilang istorya, yung kanilang ichichismis. Ang goal natin dito is yung makontrol mo yung chismis, hindi yung gatungan mo pa yung sitwasyon. Kasi nga, kapag pinatulan mo yan, mas lalong mag-aalab yan, mas lalong sisigla yan, mas lalo silang matutuwa. Samantalang kung kinontrol mo yung sarili mo, tahimik ka lang, wala na silang mahita. Ano gagawin nila? Wala. Parang mamamatay yung issue niyan kasi tumahimik ka, hindi mo pinatulan. Ngayon, alam na natin kung bakit importante na wag natin patulan yan. Simulan na natin sa number 1. Yung una, wag kang mag-overshare. Itong pinakaunang hakbang na pwede mong gawin. Kung alam mo na chismosa yung kausap mo, wag ka nang magkwento ng personal mo, wag ka na rin maglabas ng kung anumang emosyon meron ka. Wag ka na rin magbigay ng mga detalye. Diba? Gawin mo lang simple. Kung halimbawa, kinukuhanan ka ng impormasyon, alam na alam mo, diba? Halimbawa, tinanong ka, "Uy, kumusta kayo?" Sagutin mo lang na simple, sabihin mo lang, "Okay lang." Mga ganun lang yung mga sagot mo. Simple, walang butas, walang chismis. Kasi wala siyang maidadagdag kasi wala kang ibinigay na impormasyon, wala kang idinagdag dun sa sagot mo. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na makapag-isip or makapagdagdag kung ano man yung sagot na binigay mo sa kanya. Okay, yung number 2 natin, iligaw mo yung usapan, palayo dun sa chismis. Kung nararamdaman mo na nag-open up siya at nag-iintay siya na gatungan mo para maging chismis, lumayo ka na, i-shift mo na yung usapan, di ba? I-divert mo na yung usapan sa ibang topic. Or mas maganda nga talaga, wag ka nang magdadaldal, wag ka nang magbigay ng anumang mga detalye. Yung halimbawa kapag nagsimula siya ng kwento tungkol sa ibang tao, halimbawa isasabihin niya, "Hoy, alam mo ba si ganito, ganyan." Ang isasagot mo lang doon, "Okay. Oh, by the way, kamusta nga pala yung trabaho mo?" Or kamusta nga pala yung nanay mo? So, na-divert mo or na-shift mo yung usapan. So, hindi siya rude, hindi siya bastos, hindi rin siya confrontational, pero malinaw na may boundary ka. Mararamdaman yan ng mga chismosa na ayaw mong makisali dun sa kanyang pagchichismis.
Ayan, yung pangatlo natin, gumamit ka lang ng neutral na response. Neutral lang yung response mo. Ito yung pinaka-epektibong technique na neutral response lang. Halimbawa, yun nga, nagkikwento siya, alam mo ba, ganyan, isasagot mo lang, ganun ba? Okay. O kaya, I see. So, walang emosyon yung sagot mo, walang follow-up question. So, kapag walang reaksyon, wala yan, mamamatay yung kanyang chinichismis kasi nakita niya na wala kang reaksyon sa kanyang kinikwento, na pinapatay mo yung usapan, pinuputol mo or dinadivert mo sa ibang topic, makakaramdam din yan, titigil din yan, hindi niya itutuloy yung kanyang pagchichismis. Ito yung number 4 natin, huwag kang dumepensa sa sarili mong chismis. Ito yung mahirap pero importante itong gawin. Kapag may narinig kang chismis tungkol sa sarili mo, huwag agad magpaliwanag, diba? Or huwag ka agad makipagtalo or makipag-argue or huwag ka mo kaagad gawin ng lahat para i-prove ang sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mo kung anong totoo. Kaya hindi mo kailangang ipagsigawan yung katotohanan. Kung halimbawa chinichismis ka, huwag mong patulan, manahimik ka lang kasi yung mga nagchismis sa'yo, nag-iintay lang yan ng reaksyon mo. Diba? Umaasay lang yan sa reaksyon mo kung affected ka ba o hindi. Kung hindi ka nagpa-apekto, wala, mamamatay lang yung chismis nila. Kasi hindi mo sila binigyan ng energy para ipagpatuloy yung pagchichismis nila sa'yo. Ayan, yung number 5 natin, ito yung direktang pagsita sa kanila pero kalmado. Kung kailangan na talaga ha. Kasi kung halimbawa na, ayun na nga, chinichismis ka, naging kalmado ka pa rin, tumahimik ka, hindi mo pinatulan, pero patuloy pa rin yung pagchichismis sa'yo. Simple lang, harapin mo, sabihin mo sa kanya na mas okay sana kung idirekta mo sa akin or ako ang kausapin mo kung meron kang concern tungkol sa akin. Ayan, hindi ka galit, hindi pa victim yung dating mo, pero malinaw. Alam nyo, madaling umatras yung mga chismosa na ganyan. Kung naalala nyo yung dun sa discussion natin nung una, ayaw nila niyan ng confrontation. Ayaw nila ng kinukompronta sila. Kasi nga, puro chismis lang yung dala nila. So, takot sila sa confrontational, yung harap-harapan. So, pag nakita nila na inadress mo sila or dinirekta mo sila ng gano'n na may problema ka ba sa akin, may concern ka ba sa akin, pwede bang idiretso mo sa akin, huwag mong kesa sa iba mo sinasabi, makikita nila na emotionally matured ka at ganun mo i-handle ang situation. Hindi ka pumapatol ng chismis to chismis. So, hinaharap mo yung bagay, yung issue ng matured. Matured yung approach mo. Pag ganyan, titigil yan. Pag tumigil yan, maghahanap na lang yan ng iba na kaya nilang i-chismis. Yung mga immature, yung mga alam nila na hindi sila haharapin. Ayan, yung pang-anim natin, limitahan mo yung access ng mga chismoso at mga chismosa sa buhay mo. Hindi lahat ng tao ay kailangan ng full access sa buhay mo, sa nangyayari sa'yo, at kung ano man yung update, anumang mga information. Hindi lahat ng tao dapat may full access dyan. Kasi 'di ba? Pwedeng polite ka sa kanila pero may distansya. 'Di ba? Pwedeng civil ka sa kanila pero hindi close. Pwedeng present pero hindi guarded. 'Di ba? Parang aandyan ka pero 'di ba may boundaries. Boundaries are not hindi yan pag-disrespect sa kanila kung nagsiset ka ng boundaries mo. Ito yung self-respect mo at saka self-protection mo para dyan sa mga unnecessary situation na ganyan. Ayan, yung number 7 natin, hayaan mo yung attitude mo or yung behavior mo ang maglinis ng pangalan mo kung talagang binubugbog ka ng chismis. Hayaan mo. Sa huli, ang consistency mo ang magsasalita. Kung ikaw ay tahimik, maayos, consistent, hindi palapatol, may dignidad, yung chismis kusang mamamatay yan. Pag ayan yung nag-focus ka sa ganung behavior, mamamatay at mamamatay ang chismis dahil mauubusan yung mga chismosa. Kasi tumahimik ka, wala nang makuha yan, ano pang ikikwento niyan, di ba? Mauubusan siya kasi wala nang gulo, wala nang information, wala na siyang makuha sa'yo. So, mamamatay din yan. And then, yung mga pinagchismisan yan, malilinis at malilinis yung pangalan mo nang dahil sa nakikita nila. Sila na mismo ang makaka-realize, ay, chismis lang pala yun. Kasi tingnan mo yung tao na to, ganito, ganyan. So, ayun lang, hayaan mong yung behavior mo ang maglinis
ng pangalan mo. Huwag mong patulan, huwag kang bumaba sa level nila. Ayan, ang masasabi ko po, hindi nyo kailangang palaging ipagtanggol yung sarili nyo kapag merong nangchichismis sa inyo, di ba? Na ang chismosa ay malakas lang yan kapag merong nakikinig, kapag merong ichichismis, kapag merong makukuhang information para dagdagan nila at para buhayin nila at gawin nilang chismis. So kung wala kang pinrovide, wala kang binigay, tumahimik ka, wala siyang audience, wala siyang information, kapag tinanggal mo lahat yan, mawawala yung power niya. Mawawala yung kanyang energy. Saan siya kukuha ng ichichismis niya? Di ba? Wala. So, piliin mo ang kapayapaan at hindi ang drama. So, kung may ganyan, pabayaan mo, maging consistent ka sa behavior mo, tahimik lang, huwag kang pumatol, mamamatay at mamamatay din yung chismis na yan. Ayan, natapos na po tayo. Sana naman po ay naintindihan ninyo na kung paano i-handle yung mga chismis na yan at kung paano ninyo alamin kung may chismosa sa paligid ninyo. Okay, bago po tayo matuloy sa mga chismis natin, ay maraming salamat po muli sa inyong panonood at sana ay kung gusto po ninyo akong ilibre ng kape, meron po tayong Buy Me a Coffee din diyan na link. At thank you so much at sana sa susunod na video ay makasama ko po kayong muli.